Hello, good morning po sa ating lahat. Ngayon ay para hindi tayo magsayang ng oras ay start natin agad sa isang panalangin yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Tayo po natin manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat nagkaroon po kami ulit ng pagkakataon upang makapag-aral po ng inyong mga salita. At dalayan po namin ng inyong pong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Tulungan po ninyo ako na maiparating sa lahat ng manunood yung anumang inihanda po ninyo para sa kanila na magiging instrumento po ninyo, O Diyos, upang ang kanilang pananampalataya ay muling magbalit ang kanyang init. Nalayan ko na ang bawat manunood sa mensahe na ito ay maging attentive, maging sensible, at patnubayan ng banal na Espiritu upang maunawaan niya yung saktong nais ng Diyos na iparating sa Kanya. Salamat po Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang title ng aking ituturo sa inyo ay Faith Rejuvenation. Kaya ito yung aking napili na i-share sa inyo base sa mga request ng karamihan. Ito po ang aking napili dahil sa palagay ko ito ay napapanahon. Dahil sa hindi tayo church, hindi tayo nakakapag-worship ng sama-sama, hindi tayo nakakapag-Bible study, puro online, at ang iba sa atin ay nadidistract pa dahil habang nag-aaral through online ay maraming mga temptation sa kanyang gadgets na ikiklik. So nadidisturb yung kanyang pag-aaral at para sa kanya, okay lang yun, dahil wala namang nakakakita. So, ang mga bagay na ito ay nakaka-apekto sa ating pananampalataya hanggang sa hindi natin namamalayan ang ating pananampalataya ay nanghihina na. At kapag nanghina ang ating pananampalataya, hindi ito safe na kinalalagyan ng isang Kristiyano. At hindi ito nare-realize ng marami. Marirealize lang niya kung nakita na niya yung bad effects ng panlalamig ng kanyang pananampalataya. So, marami ang mga request. Ito ang aking napili sa ngayon. Pero wag po kayo mag-alala sa mga nag-request ng mga subjects na gusto nyong matutunan. Tulad na lamang ng mga about suicide. May mga nag-request. Gusto nyong manawan about mga suicide. About sa skills, about sa visions and dreams. May mga nag-request. Hindi lang yung dream na pangarap sa buhay, kundi about yung panaginip. Ano nangyayari sa ating utak habang tayo nananaginip. So may mga nag-request, may mga nag-request na ganon. May mga nag-request ng subject sa angels and demons. So ang mga yan ay wag po kayo mag-alala, ay aking tatalakayin ang mga yan. Pero dito muna tayo sa napapanahon. Dahil marami sa atin ang faith niya ay nanghihina na. So bago yon, sasabihin ko muna yung ibig sabihin ng rejuvenate. So diyan ang galing yung word na rejuvenation. Pag sinabing to rejuvenate or rejuvenate, una na ibig sabihin yan, restore to an original condition. So pag sinabing rejuvenate, ibig sabihin, una, restore to an original condition. So, ang iba sa atin, palagay ko, o marami sa atin, palagay ko, naaalala pa ninyo, yung dating condition ng faith ninyo. Yung time na on fire yung faith ninyo at kahit ano pang dumating sa buhay ninyo, hindi natitinag yung faith nyo dahil nga ito ay on fire. So ito ang kanyang dating condition. Ngayon, pag sinabing rejuvenate your faith, ibig sabihin,
ay kailangan manumbalik sa dating kondisyon na kung saan yung kondisyon niya ay hindi natitinag kahit anong pagsubok ang dumating o anong pagsubok ang kanyang nararanasan. Okay? May mga time sa ating buhay na yung faith natin ay wala siyang hindi mapapaniwalaan. Sa kanyang sarili, feeling niya lahat ay kaya niyang makamtan sa buhay. Lahat kaya niyang i-claim. So, may mga times na ganun yung condition ng ating faith. Pero, dumating ang panahon sa influence ng social media, sa pagsasawalang bahala sa sinasabi ng ating konsensya, dumating yung time na yung faith natin nawala sa kanyang original na condition. Kung kaya't kailangan mo ngayon ang mag-rejuvenate. Kung feeling mo ngayon ang faith mo ay wala na siya sa kanyang dating kondisyon. Okay? Kumbaga sa battery ay hindi mo pwedeng itapon, try mo munang mag-recharge, which is doon yung pangalawa na ibig sabihin ng rejuvenate. Ibig sabihin, recharge with new force or energy. Pag sinabing rejuvenate, ibig sabihin recharge with new force and energy. So, ang faith ay force. No? Isa itong puwersa, isa itong lakas. At kakailanganin ito ng isang Kristiyano para mag-overcome. Okay, so kung walang faith, hindi tayo makakapag-overcome. We cannot overcome just because we want to overcome. Kasi sabi ng 1 John 4, yung faith natin ang siyang dahilan kung bakit tayo mag-overcome. Hindi lang dahil sa mayroon kang willpower na mag-overcome. It's your faith that will cause you to overcome, not your will. No? So, ito ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ay hindi nakakapag-overcome kasi wala silang energy. Wala silang spiritual force to overcome. Kasi yung faith ay nawala sa dating kondisyon. So, pag ang feeling ng spiritual life mo ngayon, sa palagay mo ang spiritual life mo ngayon ay parang useless, parang walang saysay yung pagka-Kristiyano mo. Parang kung ikaw ay maging faithful believer or maging unbeliever, parang sa isip mo ngayon ay parang wala ng pagkakaiba. Okay, so kung ganun ang pagkakapalagay mo ngayon na parang kahit na mag-on fire ka pa or mag-stay ka sa condition mong malamig, ay parang walang pagkakaiba, okay lang, tuloy ang buhay. Kung ganun yung palagay mo o ganun ang pakiramdam mo, then wala sa dating condition yung faith mo. Okay, you are being deceived. Pag gano'n, pagka inaakala mo ngayon na kahit hindi ka magbasa ng Bible mo, kahit hindi ka mag-pray, kahit hindi ka mag-worship, kahit na hindi mo gawin yung dati mong ginagawa sa Lord, at sa palagay mo ay okay lang, tuloy pa rin ang buhay, you are being deceived. Kasi pagka gano'n, ang Satanas at ang kanyang mga kampon ay nakakapagplano pa ng higit para sirain ka. Mas nakakapag-concentrate, mas nakakapag-focus sila sa pagpaplano ng kung paano ka pabagsakin. Gustong-gusto ng ating kaaway, the spiritual darkness, gustong-gusto nila na hindi tayo malapit sa Panginoon. Gustong-gusto nila na hindi tayo nakakapagbukas ng ating Biblia kasi yung faith natin hindi siya magkakaroon ng sufficient energy or force to overcome the works of the devil. Yan, so you need to recharge para magkaroon ng panibagong lakas yung ating faith. Pangatlo, ibig sabihin ng rejuvenate, repair its quality to suit a new level. Repair its quality to suit a new level. Ayan, kung palagay mo sa iyong sarili ngayon, feeling mo hindi ka makapag-move to the higher level. Feeling mo parang hindi mo kaya yung
puwersa na humihila sa iyo pabalik or pababa. Feeling mo hindi mo makayanan ng mga puwersa na ito. It's because your faith ay nawala sa kanyang dating kondisyon. So, kailangan niya ang ma-repair. Kasi pag hindi na-repair, hindi siya babagay sa new level. Every time na gusto mong pumunta sa next level of your spiritual life, next level of your visions and dreams, next level financially, next level physical health, no? Any area, any aspect of your life na gusto mong dalhin sa next level or to the higher level, it takes faith. Pag walang faith, hindi ka makakapunta sa next level. Pag ang faith mo hindi bumalik sa dating kondisyon, then yung kalagayan mo ngayon, it's either mananatili ka lang dyan or mas magiging worse pa. So, ganyan kalaga kung bakit kailangan natin i-rejuvenate yung ating faith. Then the next meaning of rejuvenate is revitalize in order to shine. Kaya ang daming gustong magliwanag, ang daming gustong maging bituin. Pero mas sumisikat sila tuloy sa kapalpakan. No? Mas ang iba ay nagiging disappointed lang. Kasi hindi ka makakapagliwanag, yung faith mo or yung Christian life mo hindi magliliwanag, yung mga gusto mo makamit sa buhay, hindi mo makakamtan at hindi mag-i-increase yung influence mo as a believer of Christ. Hindi mangyayari yun kapag yung faith ay hindi na-revitalize or hindi nabigyan ng bagong buhay. So, kailangan natin mag-rejuvenate. And the next is refresh from burning out to finish the project left. Okay, so may mga naiwanan ng proyekto. Palagi ko bawat sa atin, may mga naiwanan kayong proyekto. Ngayon, anong ibig ko sabihin dito? Ang pinaka-ibig sabihin ko dito, before na nanlamig yung faith ninyo, meron kayong mga tinatawag na faith project. Meron kayong mga kiniklaim na napag-iwanan. Hindi na i-continue dahil yung faith na wala na sa kanyang dating kondisyon. Yung mga proyektong ito ng ating pananampalataya na napag-iwanan, hindi natin ito mababalikan para ito'y tapusin once na hindi na-refresh yung ating faith. Once na hindi na-rejuvenate yung ating faith. So pag sinabi kong faith rejuvenation, ibig sabihin natin dyan ay faith restoration, faith revitalization, pagre-refresh ng faith, pagre-recharge ng faith, at pagre-repair kung kinakailangan may dapat i-repair para yung quality niya, yung kalidad niya ay babagay siya sa new level. So, ibig sabihin nito, kapag yung faith natin ay napabayaan at yung faith natin hindi na binibigyan ng pansin, then hindi tayo makakapunta sa next level, hindi magkakaroon ng magandang testimony ang ating buhay. Tulad ng sinabi ng Hebrews 11 na through faith, nagkaroon sila ng magandang testimony. Hindi magkakaroon ng magandang outcome yung ating buhay kapag yung faith natin ay hindi siya na-rejuvenate. Ngayon, kapag wala yung faith, kasi yung faith natin, ito yung access natin sa grace of God. Yung faith, ito yung ating access sa favor of God. Ngayon, kung walang faith, walang favor ng God. Kung walang faith, walang grace of God na dadaloy sa atin. Ngayon, kung walang grace at favor ang God na dadaloy sa atin, then lahat ng gusto mo makamit sa buhay, paghihirapan mo. Ibig sabihin sa paghihirapan, ibig sabihin ay mag-i-struggle ka para makuha. Hindi ibig sabihin na ang paghihirap doon na sinasabi ko, lahat tayo kailangan mag-effort. No? Kailangan tayong maging masipag, maging diligent, dahil nasa Bible yan.
Pero iba yung nagiging diligent sa nag-i-struggle. Iba yung nagiging masipag sa nag-i-struggle. Okay, so mag-i-struggle ka kapag wala yung faith. Mag-i-struggle ka kapag yung faith mo hindi nag-on fire. So pag nag-struggle ka, so syempre may stress ka na yan. Papasok na yan, papasok na ang worry, papasok na ang anxiety, madidepress ka na yan. So kapag ikaw ay na-depress na, so lumalapit ka na sa kamatayan yan. So iikli yung buhay mo kapag ikaw ay nag-i-struggle. Nag-i-struggle ka kasi may mga gusto kang makamit sa buhay. Ngayon, mapapabilis ang kaganapan ng mga gusto mong makamit sa buhay once na ang faith ay na-revitalize. So wag po kayong magsayang ng panahon. Wag kayong magsayang ng effort, wag kayong magsayang ng oras, ng financial para lamang makuha yung mga gusto nyo makamit sa buhay. Ayun, wala masama sa lahat ng mga yan. Wala masama sa effort kapag yung faith natin ay nasa tamang kondisyon. Pag yung faith natin nasa tamang ayos. Katulad na naman ng sa paggamit ng kutsilyo, no? Mas marami kayong magagawa kung itigil mo muna yung pag-i-slice mo at hasain mo muna yung kutsilyo. Kaysa doon sa ginagamit mo yung kutsilyo, mapurol, maraming effort ang kailangan nun. At sa mga iba, mag-i-struggle ka bago ma-slice. So bakit di ka muna mag-relax? Pahinga ka at habang nagpapahinga ka, hasain mo yung kutsilyo. Pag ito'y matalim na, mas marami ka nang magagawa. Mas mapapabilis ang accomplishment mo kapag na-revitalize yung faith mo. Kaysa pilit kang nag-i-effort para matupad yung mga gusto mong matupad, mapapagod ka lang, mag-i-struggle ka lang. So, ang dapat mong gawin ngayon is to relax, stay away muna ng panandalian sa social media, liban lang kung gagamitin mo ang social media to revitalize your faith, okay. Pero kung gagamit ka ng social media na hindi mo i-revitalize ang faith mo, mas lalo ka lang nadidrain. Mas lalo ka lang lumalamig. Kapag browse ka ng browse sa Facebook, sa YouTube, kung saan-saan, alam po na hindi yung namamalayan, yung pakonti-konti, yung naipon na pakonti-konti, malaking bagay yun na magpapabagsak sa pananampalataya mo. So wag po ninyong pahirapan ng sarili ninyo sa pamamagitan ng mga pakonti-konti na paggawa ng mga bagay na walang kinalaman sa pagpapalakas ng faith ninyo. Pakonti-konti, hindi naman masama, pero pakonti-konti. Alam niyo sa Old Testament pala, bago ko pupunta doon sa direct lesson natin. Sa Old Testament, yung kanilang vineyard, yung mga ubasan nila, pinoprotektahan nila lagi yung kung saan nakatanim yung kanilang mga ubas. Pinoprotektahan nila yung lahat ng boundaries para hindi pumasok yung mga malalaking hayop na pwedeng sumira doon sa mga grapes nila. So ang kanilang effort, pinoprotektahan yung halaman mula sa mga malalaking hayop na pwedeng sumira. And then nagtaka sila bakit unti-unting nalalanta ang kanilang mga ubas. Hanggang sa na-discover nila, may mga maliliit na hayop. Maliliit na ito, tawag nila is little foxes. No? Ito yung mga little foxes na hindi naging aware yung mga nag-aasikaso ng mga ubasan. Ang kanilang attention nandun sa mga malalaki, pero hindi nila namamalayan, may mga maliliit pala na yun mismo ang sumisira sa kanilang ubasan. Sa ating ginagurdyan natin yung ating sarili sa mga malalaking tukso. Iniingatan natin yung ating sarili na wag tayong mapunta sa isang lugar na kung saan ay dadalawa lang kayo ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, iniiwasan mo na hindi kayo ma-isolate. Kasi alam mo na kapag nagkaganon ay may mangyayaring hindi maganda. So alam mo yon, ginagurdyan mo ang sarili mo doon. Pero yung pakonti-konti, browse ng pakonti-konti, patingin-tingin sa pakonti-konti, hindi mo namamalayan, ito pala ang sumisira sa faith mo.
Sa mga iba, pakonti-konting nood dito, nood doon. Wala namang masama sa mga pinapanood mo. Pero dahil sa pakonti-konti, hanggang sa, wala ka nang gana magbasa ng Bible mo, wala ka nang gana mag-pray, hanggang sa doon sa pakonti-konti, doon na nasana yung brain mo, na-rewire na yung brain mo doon sa bagay na yon. So, ang naging resulta, yung faith mo, nawala sa dating kondisyon. At dahil doon, nag-i-struggle ka kung paano mo makamtan yung mga dating sa isip mo, kayang-kaya. Ngayon, mahirap na. Sa palagay mo ngayon, mahirap na. Bakit? Kasi wala na yung faith na mag-overcome sa mga obstacles. Okay. So, titingnan natin bakit kailangan nating i-rejuvenate yung faith natin. Nakita na natin yung mga rason. Pero gusto kong makita sa Bible mismo. Sa Bible, ano ang sinasabi ng Bible? Na kalalagyan ng ating faith na mangangailangan siya ng rejuvenation. Sa una, gusto kong makita mo natin sa buhay ni Paul. At ayon sa kanyang pagmi-mentor kay Pastor Timothy. So, dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 19. 1 Timothy chapter 1 verse 19. Ito ang sabi niya. Cling to your faith in Christ. So, pag sabing cling, dati nakita ko ang meaning nito eh. Yung idea dito is yung i-apply mo yung glue sa isang bagay. For example, sa nasirang laruan, sapatos, kung saan mo i-apply yung glue, ay talagang pag dumikit yan, ay hindi basta-basta matanggal. At kung hindi maingat yung pag-apply mo ng glue, maging yung daliri mo didikit doon sa material. Kaya kung basta-basta ka, magtataka ka kung bakit kumapal yung wallet mo. Yung pala, nandun na yung daliri mo, dumikit doon sa glue. So, yung glue, ibig sabihin, pagdidikitin niya ng husto. So, yung idea na yun, diyan galing yung salita na cling. Cling to your faith. So, ibig sabihin, dumikit ka doon sa faith mo tulad ng pag-a-apply ng glue na kapag in-apply mo na yung glue, mahirap ng paghiwalayin. Sa King James Version, holding faith, ang sabi niya, holding. Or sa ibang salita, i-grab mo siya. Na pag ginrab mo siya, hindi mo basta-basta bibitawan. So, pagdating sa faith natin, gaano tayo kaingat? Ito ba ay basta na lamang nandyan lang or ina-applyan natin ng glue? Ibig sabihin, hindi natin hinayaang mahiwalay ito sa atin or mawala sa atin. So, cling to your faith in Christ. And keep your conscience clear. So, meron ba tayong ganyang ginagawa na sinisiguro natin na yung ating konsensya ay malinis? Na aware ba tayo kung ang ating konsensya ay nababagabag? At kung ito'y nababagabag, meron ba tayong ginagawa para ito ay pakalmahin? Or hinahayaan lang natin kahit ganun yung nararamdaman natin? Pag hindi po tayo nag-cling sa ating faith, hindi tayo nagseryosong panghawakan ito, at hindi natin pinapanatiling malinis ang ating konsensya, itong mangyayari. For some people have deliberately violated their consciences. As a result, their faith has been shipwrecked. So, violate daw nila yung sinasabi ng konsensya nila, hindi sila gumawa ng action nung ito'y nagkaroon ng pagkabagabag, pagka-disturb, no? Pagka-konsensya, kumbaga, tapos hindi nila in-apply ang spiritual glue sa kanilang faith, yung resulta daw, yung faith nila, nag-shipwreck. Pag sinabing shipwreck, babalik tayo sa ancient times,
Yung shipwreck na tinutukoy dito, yung pagkasira ng barko at unti-unting lulubog. Yung tinutukoy niyang shipwreck dito is about the ancient times. Hindi kagaya ng mga barko ngayon na pwede mong pasabugin ng missile and then pwede mong tawagin shipwreck. Or nagbanggahan, so nagkaroon ng shipwreck. Hindi ganun yung tinutukoy niya kasi ancient times ito. Ang tinutukoy niya dito is ang problema, ang pwede lang makapag-shipwreck sa barko noon is the storm. Yung bagyo. Pero, ang pinupunto dito ay wala naman doon sa bagyo ang problema kasi marami ring nagsusurvive. Marami ring mga manlalakbay noon, marami ring mga seaman noon na kahit anong lakas ng bagyo ay nakakarating sila sa kanilang destinasyon. So, ang tinutukoy dito, ang problema ay nandun mismo sa barko. Kung hindi maayos ang pagkakagawa, kung hindi madikit yung pagkakadikit-dikit, kung hindi matibay ang pagkakagawa, then kahit walang bagyo, kahit ligaw na hangin lang, nagkaroon lang ng mga malalaking alon, wasak, shipwreck kaagad ang mangyayari. So ang problema, hindi sa laki ng problema. Ang problema ay nasa ating sarili. Kung yung faith natin ay marupok at hindi inaayos kasi yung sinasabi ng ating konsensya. So kahit hindi malaking pagsubok ang dumating sa atin, masisira yung faith natin pagka ganon. Okay? So wag mong isisi sa mga nangyari. Wag mong isisi sa problema. Dahil yung problemang nararanasan mo, may mas malaki dyan na nararanasan ng iba. Pero nagsusurvive sila. So hindi mo pwedeng gawing excuse yung kasalukuyang problemang nararanasan mo ngayon. Dahil kahit anong laki ng problema mo ngayon, may mga taong mas malaki pa rin kaysa sa'yo ang problema. So hindi yan nakasalalay sa kung gaano kalaki ang problema ang darating sa'yo. Nakasalalay yan sa'yo. Inaayos mo ba yung konsensya mo? Pinapalakas mo ba yung faith mo? Dahil kung maayos yung konsensya mo at yung faith mo ay maayos ang kanyang pagkakadikit at madikit yung kanyang pagkakadikit sa'yo, then come what may. Kahit anong mangyari dyan, kahit anong dumating dyan, dumating ang gustong dumating, hindi ka matitinag. Okay? So ulitin ko, hindi sa bagyo ang problema, kundi nandoon sa barko mismo. Dahil kahit magaling yung seaman, kung yung barko mahina, wala rin, di ba? Okay, so ito pa. Sa 1 Timothy chapter 4, 1 Timothy chapter 4, verse 1, ito sabi niya, "Now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times or last days, some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons." So dito, ipinapakita niya na sa pamagitan ng pakikinig at pagtanggap ng mga maling aral, yung faith down natin ay maiiwanan natin. Or maapektuhan kasi yung faith mo, maapektuhan. So, mas tatalima ka doon sa napakinggan mo na napakaganda sa iyong pandinig. Pero hindi ka mapanuri doon sa iyong napakinggan, dinadala ka na pala sa masama. Dinadala ka pala sa kapahamakan. Dinadala ka pala sa kapahamakan ng kaluluwa mo. Masyado ka lang na-attract sa kanilang mga ipinapakita na serbisyo nila. Na masyado kang na-attract doon sa mga ipinapakita nilang testimonies nila doon sa kanilang sinasabing pananampalataya.
Na-attract ka doon sa building nila. Na-attract ka doon sa mga kagwapuhan at kagandahan ng mga leaders nila. Na-attract ka doon sa mga sasakyan ng mga church members nila. Na-attract ka doon sa dekorasyon ng church building nila. Hanggang sa hindi mo namamalayan, yung attraction mo sa ipinapakita nila sa yung panlabas, yung faith mo nawala sa dati niyang kondisyon. Feeling mo na pasama ka sa isang samahang matibay, pero alam mo yan sa loob-loob mo na unti-unti ka nang lumalayo sa relasyon mo sa Panginoon. So kailangan wag niyong patagalin yung ganong kondisyon ng inyong sarili. Kailangan malaman mo kaagad kung ikaw nga ba ay malapit sa Diyos, kung ikaw ay nasa loob ng simbahang kinalalagyan mo, dapat malaman mo kung doon sa loob ng simbahan na yon, anumang relihiyon yon, dapat malaman mo kaagad sa sarili mo, ma-assess mo kaagad ang sarili mo, at hindi ka dapat magsinungaling sa sarili mo na habang ikaw ay nasa loob ng simbahan na yon, kung saan man simbahan yon, dapat malaman mo kaagad na ang sarili mo, malapit nga ba sa Panginoon or malayo ang puso mo sa Kanya. Huwag mong ibase sa mga panlabas. So dito, kailangan ng rejuvenation ng faith kasi nanghina yung faith dahil sa pagtalima niya sa maling aral. Kaya kung sinasabi niyong magandang aral ang inyong napapakinggan, pero napapalayo kayo sa Panginoon, abay hindi magandang aral yan. Hindi tamang aral yan. Kahit nag-i-enjoy kayo sa style ng kanyang pangangaral, habang pinapakinggan niyo siyang nangangaral, pero feeling mo naman, ang puso mo malayo na sa Panginoon, abay, huwag kang magsinungaling sa sarili mo. Remedyohan mo kaagad. Remedyohan mo kaagad na mapabalik ang iyong init ng pag-ibig sa Panginoon. Bumalik ka sa tama. So, kailangan ng rejuvenation of faith kapag ang faith natin ay na-shipwreck. Bakit? Dahil sa hindi inayos ang konsensya, hindi nakinig sa konsensya, and then pangalawa, nakinig sa maling aral, and then dito pa sa 1 Timothy chapter 5 verse 12, 1 Timothy chapter 5 verse 12, sabi niya, having damnation because they have cast off their first faith. Yung first faith na tinutukoy niya dito is related to the first love. Your first love doon sa Revelation chapter 2 is the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, yung kung kanino mo naranasan, unang-una, yung pag-ibig na walang katulad. Na hindi mapapantayan ng pag-ibig ng iyong asawa o ng boyfriend, magulang, anak, kaibigan. Yung pag-ibig na ito na hindi na kayang ibigay sa Panginoon lamang matatagpuan, which is your first love na tinutukoy ko, na tinutukoy ng Bible. Yung first love na tinutukoy niya, hindi yung unang kinainlaban mo, kundi yung kanino mo naranasan yung tunay na pagmamahal. And that is only in Christ Jesus. So, dahil naranasan mo ang tunay na pagmamahal sa Kanya, He is your first love, then inilagay mo ang faith mo sa Kanya. Yung first faith na yon ang tinutukoy ng 1 Timothy 5:12. Hindi yung first belief or first faith or kung saan ka unang bininyagan. Hindi yun ang tinutukoy na sinasabing first faith. Yung first faith is connected sa first love. Yung una mong naranasan na klase ng pag-ibig na walang kapantay. 1 Timothy chapter 6 verse 10. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sabi niya, lust for money, which is in other translation is love of money. Yung love of money, ibig sabihin di lust for money. Ibig sabihin ibig sabihin kasi ng lust, yung pinagnanasaan mo at kahit nakuha mo na, gusto mo pa. Ayun ang lust. Yung hindi kanya mabigyan ng satisfaction. Kaya nga ang mag-asawa or ang mag-boyfriend, mag-jowa, kapag lust lang yan, ay hindi nararanasan ng bawat isa talaga yung tunay na pagmamahal. Ang nararanasan lang nila is the gratification of their lust, gratification of their flesh, and brain. And mind. Yan lang an emotion. Yan lang ang kanilang nararanasan.
Pero alam nila hindi magtatagal. At kapag ito ay nag-ratify na, na-satisfy na, then ayaw na niya. Gusto niya sa iba ulit. Pwedeng maging ganun ka sa pera. At kahit marami ka ng pera, feeling mo kulang pa. Kaya kahit ang yaman mo na, sige pa rin, banat pa rin ang banat. Kasi, ganun talaga. Pag lust ang umiral. Kaya, hindi pera ang problema. So ito naman, hindi pera ang problema. Ang problema is the lust for money. Kasi pag ikaw ay nagnasa sa pera, wala ka ng pakialam kahit masama ang paraan, makuha mo lang yung pera. Isusugal mo pati yung ilang taon mong pinag-aralan. Yung pinaggastusan ng magulang mo, isusugal mo yan because you are lusting for money. Position mo, title mo, reputation mo, isusugal mo na. Kapag ikaw ay nag-start na mag-lust sa anumang bagay. Wala ka nang pakialam kung ano yung masisira sa'yo. Ang concern mo lang is mag-gratify yung lust mo. So kapag ganito raw, yun yung lust for money, sabi niya, brings trouble and nothing but trouble. Lust for money brings trouble and nothing but trouble. Ano yung magbibigay ng trouble sa'yo? It's the lust for money, not the money. Kasi kung ang pera, trouble ang ibibigay. Kasi di dapat ang taong walang trouble ay yung taong walang pera. Hindi yung pera. Kasi kung pera, kalakip yung trouble, di dapat wala ng pera. Ang nagbibigay ng trouble is the lust for money. Then sabi niya, going down that path. Ano yung path? The path of lusting for money. Some lose their footing in the faith. So, ang faith natin may footing niya, no? Kumbaga yung footing, kasama pa yan sa foundation. Kasama pa sa foundation yung footing. Hindi pwedeng basta ilagay mo na lamang yung hollow block ng walang footing. Dapat may footing, which is kasama pa yan sa foundation. So, yung foundation daw ng faith natin ay nawawala siya, nasisira, when we go down to the path of loving money more than God. Or lusting for money. Marami ka namang pera, kung ano pang mga pinapatulan mong masama para madagdagan pa yung pera. And sabi niya, some lose their footing in the faith completely and live to regret it bitterly ever after. Ito ang kauuwian ng mga naglalust for money. Manghihinayang sila sa bandang huli. Bakit? Well, manghihinayang siya kung ang senaryo ganito. Kung siya ay mamamatay na, marirealize niya na lahat pala ng kanyang pinagkaabalahan sa buhay, lahat ng kanyang nalikom na kayamanan, kung saan niya ibinuhos ang buong lakas niya, ay hindi niya pala madadala sa langit. Manghihinayang siya. Manghihinayang siya kung ganito ulit ang senaryo. Kung bago siya umalis, nakikita niya nag-aaway-away ang kanyang mga anak dahil hindi palamangan ng isa. Ayaw palamangan yung isa. Gusto makalamangan yung isa. So, yung kayamanang iiwanan niya ay pag-aawayan lang ng kanyang mga anak. Manghihinayang siya. Pag-aawayan lang ng kanyang anak yung kanyang kayamanan. So, manghihinayang siya. Sasabihin niya tuloy sa kanya, hindi na sana ako nagpakayaman kung ganyan din lang ang gagawin ninyo. Okay? So, ito pa. 1 Timothy chapter 6 verse 20. 1 Timothy chapter 6 verse 20. Sabi niya, my dear Timothy, guard the treasure you were given. Guard it with your life. Avoid the talk show religion. Avoid the talk show religion and the practice confusion of the so-called
experts. So, ito yung mga magagaling makipagdebate. No? So, pagkukunin natin yung kanyang modern application na sinabi niyang talk show religion. Ano man yung show sa television na pinapanood ninyo na may mga nagsasalita, na may dalang Biblia, alam nyo yung mga dapat i-avoid pero hindi nyo na-avoid. At dahil sa hindi mo in-avoid, yung spirito na nagmo-motivate doon sa host ng show ay napapalipat sa'yo. Pag hindi mo in-avoid. So, ano mangyayari sa'yo? Halimbawa sa akin, no? Sa akin ay, pagdating sa comedy, ay talagang gustong-gusto ko si Vic Soto. Hindi ko siya ipapare sa iba. Pero lang yung mga joke niyang corny. So, yung mga style na ganoon sila, Michael B., mga ganoon, yung mga gusto kong yung mga gusto kong komedyante na on the spot nakakagawa ng joke at seryoso nagsasalita, joke na pala. Yung mga ganong klaseng pagjo-joke, yung pagiging style ng comedian, yun ang mga gustong-gusto ko. And then minsan inisip ko, paano kaya niya nagagawa ito? Paano kaya nagagawa nito? Bakit ganun sila kahit sa hindi kasama sa script, no? Halata pag scripted no? Pag pinlano yung pagpapatawa, halata Pero sila, bakit halatang halata? Wala doon sa script, pero ang daming patawa na nagagawa. Paano kayo nagagawa ng mga taong ito? Hanggang sa the more na pinapanood ko, nagre-reflect na sa akin. Nagagawa ko na yung ginagawa. So, ibig sabihin, yung spirit behind Vic Soto sa kanyang pagpapatawa, nalipat sa akin. O ngayon, what will happen kapag yung time na kinonsum ko, napanoorin si Vic Soto sa kanyang pagjujoke? What if gamitin ko yon sa panonood ko kay Vice Ganda? So, anong klaseng joke ngayon ang aking makakasanayan? What if gamitin ko yon sa isang may show sa television na nangangaral ng Biblia pero maling aral pala? So it's possible na yung spirit na nagmo-motivate doon sa host ay mapunta sa akin, malipat sa akin, matransfer sa akin, or mapahiran ako. Kaya mayroon siyang sinabi dito na dapat nating i-avoid. Sa artista, sino yung gustong-gusto mong artista na halos ilalaban mo ng patayan kahit hindi ka niya kilala? It's possible na yung spirit behind them ay mapahiran ka or matransfer sa'yo. It's possible. The influence. The spirit of influence. At kapag tayo ay na-influensya ng mga ito, then our faith nawawala sa kanyang dating kondisyon. And so we need rejuvenation. And sabi niya, people caught up in a lot of talk can miss the whole point of faith. Sabi niya, yung mga tao daw na naku-caught up, hindi namamalayan, sila ay nasasama sa isang salita ng salita. Sabi niya, yung mga tao daw to na salita ng salita na hindi iniisip kung anong sinasabi, basta salita ng salita, hindi iniisip, hindi pinifilter kung dapat yan sabihin o hindi, basta na lamang nagsasalita. Ganun kayo kilala ng ganun? Salita ng salita. Yung mga tao daw na ganito, they are missing the whole point of faith. Yeah, hindi ko naman sinasabing hindi na kayo magsalita. Hindi ko naman sinasabing para maging timid tayo. Hindi ko naman sinasabing ganun. Kundi ang sinasabi ko dito ay baka sa sobrang pagsasalita, sa sobrang pagdadaldal na natin, ay yung faith natin naapektuhan na pala.
Sa inyo personally, no? Aminin niyo sa sarili niyo, kapag kayo ang nabigyan ng pagkakataon magsalita sa isang grupo, kayo ang nagkwento, at dahil sa kayo na ang center of attraction, kahit walang masama sa sinasabi ninyo, pagkatapos mong magsalita, nakukonsensya ka. Lalo kapag ang pagkikwento mo, kinukuha mo ang papuri mula sa mga tao. Kaya binibuild up mo yung sarili mo para ikaw ay mapuri nila. So kapag gano'n, ang gagawin mo, pag ikaw ay nag-iisa na, maalala mo yung kwentuhan, nakukonsensya ka. Bakit? Kasi sa time na yon hindi mo binild up ang faith nila. Or hindi mo binild up ang Panginoon sa kanila. Kung ang ating pagdadaldal is i-build up ang ating sarili or sirain ang iba, then you are missing the whole point of faith. Yung faith mo mawawala sa dating kondisyon. Kaya meron tayong sikat na kasabihan, think before you speak. Not speak and then think. Think before you speak. 2 Timothy chapter 2 verse 18. Sabi nga dito, they have led the path of truth, claiming that the resurrection of the dead has already occurred. In this way, they have turned some people away from the faith. So ito naman, tinutukoy yung tayo na meron tayong nagawang action na nag-cause sa ating kapwa mananampalataya na tumalikod sa faith. Pagdating sa teaching na ito, mabigat ang sinabi ni Jesus Christ dito. Dahil ang sabi niya, kung ikaw ang dahilan kung bakit natitisod ang iyong kapwa, ang iyong kapatid, sabi niya, mas maganda ng talian mo ng bato yung liig mo saka ka tumalon sa dagat. Kung ikaw yung dahilan ng ikinatitisod ng iba. So, nawawaan ko, aware ako na may mga talagang taong immature na madali silang matisod. Pero yung ginawang sinadya mo para yung isang tao ay tatalikod sa kanyang pananampalataya, then ibang usapan na yon. Ibang usapan na yon. Kung siya'y natisod dahil sa immature siya, so may konting excuse. Pero yung ginawa mo mismo, pinlano mo mismo din, meron mga ganun talaga. Pinlano mong gawin ito, alam mong masasaktan siya pero tinuloy mo, and then dahil sa ginawa mong yon, siya ay tumalikod sa faith niya, abay, ibang usapan na yan. So, ang mga taong ito, ano yung sabi ng Proverbs, no? Mas madaling akayin ang isang syudad kaysa sa isang taong na-offend. Kaya nga, maingat tayo lagi sa ating sinasabi dahil madalas na-offend ang tao sa ating sinasabi. No? So, maingat tayo lagi. Kailangan alamin mo yung capacity ng isang tao na magdala ng salita na sasabihin mo. Kasi may mga taong manhid. No? May mga taong manhid, may mga kumalyo na ang kanilang mga damdamin, at kahit anong sabihin mo sa kanila, hindi na sila affected. Hindi na sila matatablahan. Hindi na magpipenetrate sa kanilang emosyon yung sasabihin mo. Kahit anong gawin, kahit anong pambuli mo sa kanila, may mga ganong tao talaga. Pero wag mong isipin na ganon lahat ng tao. May mga sensitive. May mga hindi kayang buhatin o dalhin yung simpleng salita lang. Ngayon sa mga taong ito, kaya lang nila mag-mature, no? Pero hindi ka agad-agad. At habang nandun pa sila sa immaturity, then alam mo nang makakasakit ito sa kanila tapos ginawa mo pa. Ibang usapan na yan. So kung ikaw ay nag-ingat tapos na-offend pa rin, so hindi mo nakasalanan yan. Pero kung ikaw ay naka-offend dahil wala kang pag-iingat sa sinasabi mo, may ibang usapan yan. Okay? And then, last verse, sa point na ito, Titus chapter 1 verse 13, sabi niya, this saying is true. Therefore, rebuke them sharply so that they will be sound in the faith. So ito naman yung mga Kristiyano na kung walang nagre-rebuke, kung walang nagkukorek, tuloy-tuloy sila sa kanilang ginagawa. May mga Kristiyanong ganon. So sana wag tayong ganon.
hindi natin dapat hintayin pa na may mag-rebuke sa atin bago natin ituwid ang ating sarili. Huwag na natin hintayin may mag-correct pa sa atin bago tayo magdesisyon na alisin ang isang bagay na ito. Ang isang taong nag-matured na sa pananampalataya, hindi na niya kailangang i-correcta pa or hindi na niya kailangang maghintay pa ng correction bago niya korektahin yung kanyang ginagawang mali. Okay? So, dito, kung meron daw tayong kilala na matagal nang mananampalataya sa Lord, nagkaroon na ng maturity, and then tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niyang mali, then ang mga tao daw na ito, kailangan silang i-rebuke, kailangan daw silang i-correct, kailangan daw silang disiplinahin para maging sound yung faith nila, para bumalik sa dating kondisyon yung faith nila. Okay, so mag-jump ako ngayon sa next point ko. So lahat ng mga verses na binuksan natin, so mababalikan nyo naman yung video, list na ninyo, then tingnan nyo sa Bible ninyo. Dito lahat ng mga reasons yan kung bakit ang faith nawawala sa dating kondisyon at kung bakit yung faith natin nangangailangan ng rejuvenation dahil sa mga kadahilanan na ito. Pero ang importante dito, sa bawat isa sa atin, dapat alam natin yung kondisyon ng ating faith. Dapat alam mo kung yung faith mo ay on fire pa rin or wala na sa dating kondisyon, at kung ang faith mo ay wala na sa dating kondisyon, then ano hinihintay mo? Huwag mong patagalin. Huwag mong patagalin. Kasi habang pinapatagal mo, mas humihirap kung paano buhayin muli. Okay? So, ibibigay ko ngayon dito tayo magtatapos pero marami, no? Yung mga kadahilanan ng kung bakit kailangang mapanatili nating buhay ang ating pananampalataya. Okay? So number 1, bakit mo kailangan panatilihing on fire ang faith mo? Siyempre, first of all, faith is the only way to be saved. Faith is the only way to be saved. Pag sinabi kong faith is the only way to be saved, hindi ko sinasabing yung belief mo sa yung faith mo, yung sa religion mo. Hindi religion ang tinutukoy ko dito kasi parang naging synonymous term yung faith sa religion. Anong faith mo? Para ang tanong, anong religion mo? O ang faith ko ganito. Ang faith namin ganito. Hindi ganong faith ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko dito is faith in Christ. O pag sabi ng faith in Christ, ito ang tinutukoy ko. Faith in Christ as a believer or as our Savior. Faith in Christ as the Messiah, the Redeemer, the Deliverer, Savior. Yung faith mo as Christ, the Savior. Faith in Christ as the Savior. John 3:15-16, sabi niya, so that everyone who believes in Him as the Redeemer, in Him as the Messiah, sabi niya, everyone who believes in Him will have eternal life. For this is how God loved the world. He gave His only Son, so that everyone who believes in Him, everyone who believes in Him, hindi sinabi, everyone who becomes a church member, of born-again fellowship. Hindi yan sinabing ganoon. Kasi nung sinabi ni Jesus Christ dito, wala pang Catholic, wala pang Iglesia ni Cristo, wala pang evangelical, born again ang tinatawag, wala pang Jehovah's Witness, wala pang Methodist, wala pang Baptist, wala pang kung ano-anong religion. May religion sila noon, may religion sila noon. May mga pagano noon. Pero wala pang mga organized religion sa panahon na ito. And yet sinabi niya, you can have eternal life. So ibig sabihin, kahit wala yung mga religion na ito, you can have eternal life. Kasi nung sinabi ni Jesus Christ dito, wala pang religion. Wala pang organized religion. Wala pang Muslim. Wala pang Buddhism. So it's not faith in a religion. Faith in Christ. Pag sinabing faith in Christ, faith in His name, Matthew 1:21, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for He will save His people from their sins. Acts 4:12, sabi niya, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. It's only in the name of Jesus.
So faith in Christ, ibig sabihin, faith in Him as our Savior, faith in His name, faith in His blood na naglinis sa ating mga kasalanan. Romans chapter 3 verse 25, sabi niya, whom God has set forth to be a propitiation through His faith in His blood. So faith in Christ, connected yung faith in His blood. Ano bang connected dito? Faith in His gospel. Romans 1:16, for I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes. So faith in Christ means faith in the gospel. Faith in Christ means faith in His love. 1 John 4:16, we know how much God loves us, and we have put our trust in His love. Pag sabing faith in Christ, faith in His love, ibig sabihin kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, kahit ano pang ginawa mo, God loves you. And you're welcome na lumapit sa Kanya lagi. So you must believe that. You must have faith in His love. That no matter who you are, no matter what you are, no matter what you've done, God loves you. And you must believe His love. Faith in Christ means faith in His grace. Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved through faith. Ibig sabihin, faith in His grace. Ibig sabihin, salvation is not a reward of your works. Your own good works cannot save you. Hindi counted as your salvation yung mga ginagawang mabuti. Gumagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay pinabuti ng Panginoon. Yan lang ang rason. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Hindi ka gumagawa ng mabuti para mapatuwid. Pinatuwid at pinabuti ka ng Panginoon, kaya dapat lang bilang isang pinabuti at pinatuwid, gawa ka ng matuwid. Huwag mong isipin na gumagawa ka ng matuwid para ikaw ay maging matuwid. O gumagawa ka ng matuwid para ikaw ay maligtas. So, napakalaga ang faith dahil it's the only way to be saved. Ibig sabihin, pag walang faith, walang salvation. At kapag hinayaan mo mawala ang faith mo, anong hinayaan mo mawala? Kung ano ang ibibigay sa'yo ng salvation, yun ang hinayaan mo mawala. O ng faith. If faith is the only way to be saved, faith in Christ, tapos pinabayaan mo, nanlamig ang faith mo, so anong mawawala sa'yo? Mawawala sa'yo yung ibibigay ng faith sa'yo. Ano bang binigay ng faith sa'yo? It's your salvation. Kaya may tinukoy ang Bible, the joy of salvation. As long as na ang faith mo ay on fire, then ikaw ay aware that you are saved. At kapag ikaw ay aware that you are saved, then you are joyful. Kapag wala kang joy, it's because hindi ka na aware that you are saved. At bakit hindi ka na aware that you are saved? Dahil yung faith mo nanlamig. Yung faith mo nawala sa tamang kondisyon. Second, bakit kailangan natin o bakit importante na mag-rejuvenate yung faith? Bakit importante pag-aralan yung subject na faith? It's because faith pleases God. Pag sinabing faith pleases God, Hebrews 11:6, and it is impossible to please God without faith. So you are trying to please God without faith, hindi mangyayari yon. It is impossible to please God without faith. Pag sinabing faith pleases God, ibig sabihin, faith gives God pleasure. Nagbibigay ng pleasure sa puso ng Diyos kapag ang kanyang anak namumuhay siya by faith. It gratifies his soul. Faith gratifies and satisfies the soul of our God. The emotion of our God. Tuwang-tuwa siya, na-feel niyang proud siya kapag ang kanyang anak namumuhay sa faith. It pleases Him. Kaya napaka-importante na ang faith natin ma-rejuvenate kasi pag hindi na-rejuvenate yung faith natin, hindi natutuwa ang Diyos sa atin. Next, kung bakit kailangan ma-rejuvenate yung ating faith? Because faith is our shield to extinguish the fiery trials from Satan. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 16, in addition to all of this, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil.
1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. Stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him. Be strong in your faith. Be strong in your faith. Sa ibang translation, resist him steadfastly in the faith. Without faith, we cannot quench, we cannot extinguish the fiery trials of the devil. Magpiprevail yung trials without faith. That's why faith is very important. Kailangan mag-rejuvenate yung ating faith so that we can quench, we can extinguish the fire of trials na sinisend sa atin ng Satanas. Next, bakit importante na ma-rejuvenate yung ating faith? Because faith life or the life of faith is how God wants His people to live. Designed ng Lord, ng kanyang mga anak, ay mamuhay sa buhay pananampalataya. Just like a fish, nakadesign siya na mamuhay sa tubig. Alisin mo sa tubig ang isda. Sa una parang may buhay pa. Pero pag hindi siya nakabalik sa tubig, unti-unti siyang mamamatay. Why? Kasi nakadesign yung isda na mamuhay sa tubig. Ang mga anak ng Diyos ay nakadesign na mamuhay sa pananampalataya. Kapag hindi tayo namuhay sa pananampalataya, kapag hindi natin naingatan yung ating faith at hinayaan natin itong mawala, una parang may buhay ka pa, parang may sigla ka pa. Pero kalaunan, mawawalan na ng sigla. Kalaunan, manghihina na. Kalaunan, parang wala ng saysayang buhay. Bakit? Kasi nakadesign ka to live by faith. Napaka-importante to stay in faith. 4 times in the Bible na sinabi, the just shall live by faith. Pag sinabing just, those who are made righteous by God. Habakkuk chapter 2 verse 4, Romans 1:17, Galatians 3:11, Hebrews 10:38. Isa ang mensahe niyan. Those who are made righteous by God shall live by faith. You have no choice. Kapag ikaw ay lumapit na sa Lord, ikaw ay tumanggap na sa Kanya, then you are now designed to live by faith in order to overcome. And last, bakit importante ang faith? Because faith is the foundation. Sabi sa 2 Peter chapter 1, Verse 5, sabi niya, in view of all this, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision. Sa ibang translation, yun, supplement your faith. Sabi niya, add to your faith. So, meron siyang ipinapadagdag sa ating pananampalataya. Ngayon, ang problema, tayo ay concerned doon sa mga idadagdag sa ating pananampalataya, which is walang masama. Pero nakakalimutan natin na kapag walang pananampalataya, wala tayong pagdadagdagan. So ibig sabihin, faith is the baseline na kung saan idadagdag natin ang lahat. Faith is the foundation na kung saan ay idadagdag natin lahat. So faith is the foundation. Kapag hindi mo inayos ang foundation, guho ang lahat kahit anong ganda ng building. Kaya sabi ng Psalms 11 chapter 3, sabi niya, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Kung ang pundasyon daw ay nasira, anong magagawa ng isang Kristiyano? Anong magagawa ng isang mananampalataya? Anong magagawa ng isang pinatuwidan ng Diyos kung ang kanyang pundasyon ay nasira? Anong magagawa mo sa mundong ito kapag ang faith mo nawala sa tamang kondisyon? Anong mga ma-accomplish mo sa mundong ito kapag ang faith mo nawala sa dating kondisyon? Nakikita natin ngayon gaano kahalaga yung faith. Ayun, kagabi nakita ko lang to, binuksan ko ang aking yung aking digital concordance. Tinignan ko sa New Testament, the word faith 281 times na binanggit from Matthew to Revelation. Ayan. Kung merong mga salitang ganito, na paulit-ulit sinabi, ibig sabihin, ini-emphasize yan ng Holy Spirit na napaka-importanting pagtuunan ng pansin. Kung 281 times na binanggit ang salitang faith, palagay nyo, hindi ito importante? O hanggang kailan kayo magtatagal sa sitwasyon na ang faith ninyo
ay malamig, dinidelay nyo ang accomplishment ng mga magagandang mangyayari sa buhay ninyo kapag hindi nyo ginawan ng action para mag-rejuvenate ang faith ninyo. Dinidelay mo yung blessing and favor of God. Tandaan po ninyo, ang isang taong pinagpala, magiging pagpapala siya. Ang isang taong nasumpa, magsusumpa siya ng kanyang kapwa. Walang nasa gitna. It's either you are blessed or cursed. At ang ating susi para magkaroon tayo o manatili tayo sa blessing and favor ng Lord is to rejuvenate your faith. Napakadali lang yan. Faith is connected to our first love. Anong sabi ng Revelation chapter 2 or chapter 3? Return to your first love. Sabi doon, gawin mo ay yung mga dati mong ginagawa. Yung mga dati mong ginagawa kung bakit ang faith mo nag-on fire. Gawin mo ulit. Huwag kayong tumingin ng panibagong gagawin. Wala kayong panibagong gagawin. Ang gagawin lang ninyo is gawin yung dati nyo nang ginawa kung bakit ang faith ninyo is nag-on fire. And then yung faith mo mag-rejuvenate. Kapag nag-rejuvenate ang faith mo, you're on your way to success. You're on your way to victory. You're on your way to become influential. You're on your way to blessing and favor. At ikatutuwa mo yan kapag ikaw ay nakaranas ng blessing and favor of our God. So, salamat sa inyong panunood. Salamat sa inyong pagsusubaybay.